Eh, sino naman yung nagsasabing mga pa-foldo yung mga makata? Di yun totoo ah. Eh, paano kung yung makata naman yung mahulog sa inyo? Handa na ba kayo? Kapag minahal ka ng isang makata, kapag minahal ka ng isang makata, ihanda mong iyong sarili sa mga pagbugso ng matataas na alon. Lulunurin ka ng bawat paglikha ng mga sining at talinhagang hindi mo kakayanin maarok ng walang paghahanda. Ihahampas ka nito sa mga dalampasigang naging huling hantungan na ng mga basag na salitang walang ni isang pangungusap ang tumanggap. Ihanda mo iyong sarili sa pakikibaka sa mga halimaw ng karagatan. Handang-handang hilahin ka pa ibaba, mga halimaw ng kalungkutang bumabalot sa bawat letra ng mga salitang kanyang isusulat at ang halimaw ng kanyang pagsuko at pagpili sa kanyang likha. Maganda kang maghintay. Maghintay na kumalma ang dagat bago patuluyang makalangoy sa kanyang gulita. Madalas niyang gawing araw ang gabi, kaya kailangan mo siyang timplahan ng kape dahil kailangan niya manatiling mulat habang inaabangan ang mga pagdagsa ng mga salita o hindi kaya ng tsaa para manatili siyang kalmado sa gitna ng kaguluhang nangyayari sa loob ng kanyang isipan. Ano't ano pa man, mapupuyat ka. Kailangan mong intindihin na may kung ano sa gabi, may kung anong enerhiya ang sapilitang pinapalapat ang tinta sa papel basta. Tanggapin mo na lang, may kung ano sa gabi. Sa umaga, magigising kang una na lang iyong mga katabi habang siya yakap-yakap kanyang kwaderno at panulat. Ang dami niyang gustong itala mula sa kanyang panaginip na hindi ka man lang sigurado kung kasali ka man lang ba sa eksena o hindi kaya may kung sino mang tao ang mula sa kanyang nakaraan ang napagkaniigan niya ng katawan, malulungkot ka. Pero, may mga umagang maaabutan mo siya nakatitig sa'yo. Mamamangha ka kung paano niya sasabihing maganda ka sa pinakamasining na paraan. Kung paano niya ikwento ang pagkanta ng mga ibon at pagsayaw ng mga bulaklak sa hardin bago kanya tuluyang halikan. Mahuhulog ka ng paulit-ulit sa bawat paggantay niya ng mga daliri sa iyong mga balat na tila ba naglalakbay, naghahanap ng mga kayamanan at imamapa nito ang bawat lansangan, avenida, daan at eskinita hanggang sa matuntun niya ang pinakapaborito niyang mga estruktura, ang iyong mga kilite. Mabibighani ka sa bawat pag-amoy at paghagod niya ng iyong buhok at kung paano niya ito iyahalin tulad sa mga talulot ng rosas na nagsasabog ng mga halimuyak at kung paano niya sasabihin siya ang bubuyog na nakulong na sa pagkahumali hindi makalpas pagka dihago na siya. At yun na nga, wala nang mas gaganda pa sa usang umagang tula ang pambungad. May mga pagkakataong matatakot ka. Sa mga panahong madadaig siya ng galit, hindi niya hayaang lumukal ang luha mula sa iyong mga mata. Gagamitin niya ang kapangyarihan ng salita at iisa-isahin ang mga gamit ng tayutay at gagawing sandata. Hihingi siya ng tulong sa sanlaksang anghel para panain ang kung sino man ang sa iyo ay manakit. Makikipagkasundo siya kay Satanas para buksan ang lagusan ng impyerno at tuluyan ng ibaon ang kung anumang dahilan ng iyong pag-iyak. Dudurugin niya ng pino ang magiging sanhi ng sakit. Pipigaan ng dugo, gagawa ng tinta, susulat ng tula, iaalay sa iyo, matatakot ka sa kaya niyong gawin. Pagtatanggol ka niya, papatay gamit ang sili na alam niya. At may mga araw na magugutom ka, kasi hindi sasapat yung kaya niyang ihanda sa hapag para matugunan ang kalam ng tiyan. Magtitiis kang mainggit sa mga magkasintahan kung saan-saan napapadpad. Hindi niya kayang ibigay sa iyo yung mga tipikal na panregalo sa tuwing inyong anibersaryo. Hindi niya kaya. Kaya kailangan intindihin mo siya. Hayaan mong alayan kanya ng mga tula kesa ng bulaklak, mas nagtatagal ang gunita at hindi nalalanta. Kwentuhan kanya ng mga alamat na mga pagkabuot, pagkawasak na mas lamang ang istorya kumpara sa mga palabas sa tanghalan. Mas naigting ang damdam na hindi kayang ipabatid ng sa takilya. Bibigyan kanya ng mga salita at gawa. Imbis na santambang na tsokolate, hindi na papanis, mas maigting yung tamis, manunuot hanggang sa pagtanda. Maglalakbay kayo sa mga tugatog na mga di pa nadidiskubreng bundok at lalangoy sa mga laot na wala pang nakakaabot. Bubuo kayo ng mga tulat alaala. Bubuo kayo kung magkasama. Kapag minahal ka ng isang makata, mamumuhay ka ng kaisa ng kanyang mga katha. At ikaw,
ang ipagmamalaki niyang kanyang obra maestra. Marahil magtataka ka kung bakit bibihirang mabatid ang iyong sarili sa kanyang tala-arawan o hindi kaya mabanggit ang iyong pangalan sa kanyang mga tula. Magtiwala ka. Ikaw ang bawat metapora ng kagandahan sa bawat palugtod ng mga saknong. Ikaw ang dahilan ng pagkabuhay sa bawat paggamit niya ng personifikasyon. Ikaw ang lahat sa kanya. Isusulat kanya sa bawat blankong pahina sa pagitan ng bawat segundo. Itatala sa mga minuto, oras, araw, linggo, buwan ang mga gilagilalas mong kakayahan. Ilalathala kanya sa mga taon, dekada, siglo, milenyo at hanggang mga yugto. Hanggang sa maging parte ka na ng kasaysayan. Hindi niya hayaang maglaho ang iyong gunita. Mananatili ang iyong kagandahan, mananatili ang malagkit na pagtitig, mananatili ang mainit na pagminiig. Patuloy kang mabubuhay sa mga puso ng kanyang mga tinulaan at tutulaan. Hahamakin niya maski ang konsepto ng kamatayan, maging dahilan man ito ng pagsulat niya ng sarili niyang elehiya. Kaya pakiusap, kapag minahal ka ng isang makata, mahalin mo rin sana. Salamat.